Hello everyone, welcome to Intelifix Electronics tutorial channel. So today, pag-uusapan natin ang industrial plug, no? Okay, so yung tinatawag natin mga twist locking devices na plug na ginagamit sa ating mga industrial equipment. Okay, so tulad ng mga sa generator, mga plug, lighting fixture, mga tools. Okay, so makikita niyo yan, no? So madalas gamitin niya mga yan. So naisipan kong gawan ito ng vlog kasi nakakalito siya kung yung 110 at 250 volts. Okay, nakakalito siya pag i-determinate mo, no? Kasi meron siyang tinatawag na X and Y marking. Okay? Itong blue or yung blue na plug na ito, which is yung 250 volts, is may marking siya ng X and Y. While yung mga yellow label na plug na 125 is wala siyang label. So magbabase kayo dun sa butas niya, dun sa pinaka-plug. Okay? So ituturo ko sa inyo yan sa video na to. And then tulad ng dati sa mga ginagawa kong video is naglagay ako ng mga information, okay, regarding sa item na ito natin dinidiscuss, no? Para wala tayong makalimutan dahil maiksi lang naman ang ating video. So dagdag kaalaman din yun para pwede nyo rin i-pause or i-forward or rewind para mas malalo nyong maintindihan ang aking sinasabi. So stay tuned lang hanggang sa matapos ang video na to, and kung bago kayo sa channel na to is please like, share, and subscribe para ma-notify kayo sa mga bagong video na ating gagawin, okay, in the future. Okay, stay tuned lang hanggang matapos ang video na to. Thank you in advance sa mga, especially sa aking mga follower o mga subscriber. Okay, so salamat sa inyong suporta. And let's begin na tayo, okay? So, umpisa natin dito sa ating female plug, no? So, makikita nyo, may marking yung nasa kanan, ano? Na blue na Y and X, ito. Sinom natin, okay? So, yan yung 250 volts natin. Yung nasa kaliwa, yung walang marking, is yan yung ating 125 volts. At ito naman yung male type niya na 125 volts, no? Mapapansin nyo, yung terminal niya o yung prong niya is dalawa, color gold or brass color, then the other one is silver. Okay? So yung silver na yan yung neutral, and then yung gold is yung hot or live, and then yung may letter L na prong, letter L shape, inverted L, is siya yung grounding or yung earth na tinatawag. Another tip is yung pinaka-live natin, yung hot natin, malaki yung terminal. Okay? Yung neutral, maliit lang yung silver. Okay? Mapapansin nyo yan sa butas ng female plug. Okay? So, mapapansin nyo isa doon maliit, yung isa malaki. Okay? Yung malaki, siya yung live or hot. Then yung maliit is yun yung neutral natin. Then yung pa-letter L, siya yung ating ground. Okay? Isa pang tip, ano? Pag sisilipin nyo yung terminal screw niya sa likod ng ating plug, is color-coded din. Okay? So, ito yung 110 natin. Tiyan mo, silver din yung tornilyo niya. Yung sa kabila, yung ground is green. Then, yung live natin, no, yung hot, gold. Okay? Brass gold. So, yun yung isang technique niya, ano? Para natin malaman. Dun sa ating 250 volts, na type na plug, wala yan. Lahat ng screw is brass color. So, noong una kong ma-encounter itong plug na to, medyo naguluhan din ako, no? Kasi, mahalaga kasi yun na hindi mo mapagpalit yung live and neutral terminal. Okay? So, dapat natin malaman. So, kaya nagawan ko ng ng vlog. Nag-decide ako gawan para makatulong din ako kahit paano. Okay? So, kahit walang marking ito is masasabi ko sa inyo yung kung alin dito yung live and neutral, no? Katulad nga nung una ko nabanggit, no? So, at meron pa tayo mga photos or picture na supporting doon sa akin sinasabi para mas madali nyo maintindihan. Although marami namang ways and means para alamin natin ito, no? So, lalo na ngayon sa panahon ng internet. So, madali lang natin alamin kung matyaga lang tayo.
So but I still decided to make a video for this one. Okay? So para nandito siya sa aking channel at saka kung maraming mga para sa mga subscriber natin na hindi mahilig magbasa, no? Gusto kasi yung iba nanonood, nakikita nila eh. Mahirap kasi yung binabasa lang, okay? So, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako gumagawa ng mga video na to, okay? So, dahil tayo po ay patanda at hindi magtatagal eh, kailangan maisali natin yung ating kalaman kahit paano, okay? Okay, let's proceed dito sa ating 250 volts plug, yung may mga XY marking, no? Yung Y, pinaka-neutral natin yan, okay? So, wag natin pagpapalitin yan dun sa live para hindi tayo magka-problema dun sa ating equipment na gagamitan yan, ano? So, ang ating X marking, yan ay ginagamit natin as live or yung hot natin, okay? And again, ulitin ko, wag natin siyang pagpapalitin, ano? So, dahil live para yan sa live na line, okay? So, para maiwasan natin ng damage or injuries, okay? So, yung iba, baka nagtatanong, no? Bakit kailangan natin pag-usapan to, no? So, mahalaga po ito, lalong-lalo na yung mga naka-reside o residing sa mga probinsya, no? Na may mga linya na 0 to 220 volts or line to ground na tinatawag. Okay? So, if you're living in Manila or sa mga city, line to line, wala tayong problema kahit magkapalitan tong line neutral na cable na to. Pero, ang ano dito is kapag ka nasa mga lugar ka na may line to ground connection. O kaya kung meron kang generator, no? Yung mga malaking generator, so gumagamit niya ng mga neutral and hot connection dahil doon sa output nila, no? May 3-phase, may single phase. Okay. So, kailangan natin malaman yan, no? So, kasi yung mga connector na ginagamit doon, yung mga plug, ibig sabihin yung plug, yung C-form, is marking niya as XY. Sometimes may W pa. Okay? Or sometimes, color coding na lang ang makikita nyo, no? Okay, yun yung blue, brown, and green. Okay? Silipin natin ang pagkakaiba nitong 125 and 250 volts na plug, no? Okay. So, tingnan nyo lang yung butas, ayan. So, yung pagkaiba. So, pinagbaliktad lang yung position ng live and neutral, ano? Okay, para maiwasan natin yung maisaksak natin yung 110 dun sa 125 volts, dun sa 250 volts na outlet. Yun lang naman yung purpose niyan. Dumakot tayo sa IP rating ng plug na to, no? So, IP20 lang siya, no? Medyo mababa. Hindi siya po pwede sa wet or outdoor thing kung umuulan, ano? Tsaka yung may maraming mga mabibigat na mga bagay, no? Kasi ang ibig sabihin niyang 20 na yan, yung 2 dyan is yan yung protection para sa mga solid, ano niya, na mga bagay na maaari makadagan. And yung digit na 0, yung nasa uli, is yun yung moisture protection niya. 0, ibig sabihin hindi siya pwede. Okay? So, the higher the IPs, the better. Like IP67 or 68. So, it means pang mga outdoor na yan. Okay? So, pang mga harsh weather condition. Okay? Kahit umulan, bumagyo pa yung mga yan. Okay? So, pwede silang mabasa at hindi sila papasukin ng tubig, no? So, yun yung ating IP rating, no? Yan yung standard para sa mga plug na ginagamit o kahit sa mga lighting fixture. Okay? So, yun yung sinusunod nila. Dagdag ko na rin, no? Hindi lang sa mga plug ginagawa yung IP standard, yung ingress protection standard. So, ginagawa din niya sa mga unit, no? So, yung mga unit na pwedeng mabasa, pwedeng malubog sa tubig, magpapunction pa rin kahit nakalubog sila. Going back dito sa ating topic, no, ito yung ating male type na 250 volts na ano niya, na plug, no. So makikita nyo gold brass lahat yung kulay niya, no. Then ito yung pinaka-support ng ating cable para sa retention support. Okay? So ito yung pinaka-head ng ating connector, makikita nyo yan, okay? May XY, okay? So ibig sabihin 250 volts connector to, no, type. Right? Ito naman yung 110, okay. Pinagkaiba nila.
Okay, alam na natin, marami na tayo nasabi, nabanggit tungkol dito sa 110 na to, at saka to sa 250 volts na to. So, kunting review lang, no? Ito naman yung male type na 125 volts. So, makikita nyo yung isa, silver color. Yung terminal, yung dalawa brass, okay? So, yun yung pinagkaiba nila, no? Para madali natin ma-recognize kung yung ating bang plug is 110 or 220, okay? So, mapapansin nyo, ito yung 250. Ang kulay niya lahat is gold. Brass yung screw, okay? So, yung may green na pintura, yung ground lang. Pero, pagdating dun sa 110 natin is makikita mo yung kulay ng screw niya, okay? So, dalawa doon, brass, okay? Na may green yung ground, yan, yung ground, okay? Then, yung isa silver, okay? Neutral. Okay, sa kabila nun, sa likod nung kasi, silver na rin, okay? So, ganyan siya. So, maganda tong plug na to, maganda tong maker na to. Ito, popular tong ginagamit dito sa pinagtatrabahoan ko ngayon. So, heavy duty siya. Okay, bibihira yan masunog or kaproblema. Basta maayos lang ang pagka-terminate, no? Kasi alam naman natin lahat na kapag maluog ang ating tornilyo, then gagamitin natin is nagkakaroon ng arcing o yung mga spark. Okay, then magkakaroon ng iinit yung ating plug hanggang matunaw, magkasunog, okay? Doble ingat lang kapag magte-terminate tayo ng mga ganito, no? Dapat tama yung orientation ng ating mga kable and dapat mahigpit siya, okay? Para maiwasan ang magkaproblema. Okay, my job is almost done, no? So, ngayon naman, ang ipapakita ko sa inyo paano natin baklasin to ng pira-pira. So, para makita nyo kung paano construction niya at saka yung mga parts niya sa loob, no? So, stay tuned lang at malapit na tayong matapos. So, sa ating mga screw, no? Napaka-secure nito dahil meron siya mga 3 pirasong screw, okay? Na nag-hold dun sa ating pinaka-rubber na casing, no? Then, ito naman yung screw para sa cable retention support natin. So, depende yan na-adjust siya. Okay? Kung malaki yung kable mo, mataba yung kable mo, pwede nyo siyang ma-adjust, no? Huwag naman yung pag sobrang adjust nyo, yung ipit na yung wire. Okay? Hindi rin yun maganda. Okay? So, tinanggal ko lang yung retention support para makita nyo kung nasa nasa loob. Ito, may rubber siya. Is hindi naman ang purpose yung rubber dyan para hindi pumasok yung mga alikabok. But hindi yan para sa moisture o sa tubig. Hindi protection niya ng mga moisture. Okay? Yung tinatawag natin na ingress protection para sa mga water or liquid. So, hindi siya applicable dahil ito ay IP20 lang. Okay? So, hindi siya pwedeng mabasa. Okay? So, ito na ating screw na ating connector. Ang haba rin yan. So, is talagang hindi siya mabasa-basa mabubunot. Okay? Kaya napakaganda ng connector na to. Dito sa Pilipinas, medyo madalang ako nakikitang gumagamit dito sa mga household, no? Medyo may kamahalan kasi to. Hanggang dito na lang po tayo sa ating talakayan na to, no? Sana po ay makapagbigay ako sa inyo ng konting alaman regarding sa mga ganitong uri ng plug, no? In case maka-encounter kayo ng ganito. So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sa inyong pagsubaybay. At salamat at sinamahan nyo ako sa video na to. So, God bless sa inyong lahat at thank you sa inyong suporta dito sa aking channel. So, sa mga hindi pa naka-subscribe, please click subscribe and hit the bell icon to notify you. So, kapag meron tayong video nilabas na bago. God bless sa inyong lahat.